Ang ganda-ganda mo lagi. Sabi mo, araw-araw daw. So may sabi nun, it's a very beautiful and blessed Sunday again. Palakpakan muli natin ang ating Diyos. Come on. Wina-welcome ko ang bawat isa na nandito at sa mga nanonood online, I am again welcoming you. I am Pastor Fini Plata. I am the senior pastor dito sa JA1 Mataas sa Kahoy. And we are so blessed na makasama tayo dito, di ba? Batiin mo ngayon katabi mo, good morning. Magandang umaga. Yan. Sa mga nanonood online, don't forget to like, to subscribe, and ano pa pwedeng gawin sa ating page na ito. Kung ano pa pwedeng gawin dyan, go lang tayo. Okay. So, again, we are in a third week. Pang-ilan? Pang-3 linggo ng ating theme na, Ako ay taniman ng Diyos. Sabihin nga natin. Sino po dito naniniwala siya ay taniman ni Lord? Amen. So kung naniniwala ka, tumayo muna tayong uli. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go! Is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God is Jesus, this the anointed one. And let's declare our 10 culture. Kung sino tayo? 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Yay! Sige, maaari na po tayong umupo. Third week na natin ng theme, Ako ay taniman ng Diyos. Sino po nandito nung 2 weeks ago, first week? Na sino po taas ang kamay na nakarinig ng salita ng Diyos? About sa topic po natin nun ay, last week naalala ko topic po natin nun ay tayo ay, bukirin at building. Yan. Na may tinatanim sa iyo, may tinatanim sa atin na salita o seed. Sabi nyo nga seed. May tinatanim sa atin si Jesus. Dahil pinili niya tayo para tayo ay mamunga. Pinili ka niya. Tapikin mo ang katabi mo, sabi mo, hoy, kahit gayan ka, pinili ka niya. Yan. Sino po ditong excited mamunga sa mga itinanim sa kanya ng Lord? And last week naman, pinag-usapan po ng aking napaka-blessed at magandang asawa. Ano ba yung nagpapatagal, nagpapadelay para yung mga itinanim ng Diyos sa atin ay mamunga? Dalawa po yun. Ano nga po yun? Bato at tinik. Bato ay yung mga madali kang madala ng problema, mga madaling maging pabebe sa mga sitwasyon. At ang tinik naman ay yung kabisihan, mga dahilan. Sabihin mo wag na pala, sino po ditong mabubunot na yung tinik sa kanya? Hindi titig sa lalamunan na mga tinik na dahilan, hindi muna ako mag-church. Yan, mga ganun bagay. So, alam nyo kung bakit ikaw ay taniman? Sabi ito sa ating verse, 1 Corinthians 3 verse 9. Sabi doon, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Kukunin ko lang ang Bible ko ha. Yan. Sabi doon, you are God's field, ikaw ay bukirin, you are God's building, ikaw ay may binubuo sa iyo ng Diyos. Guys, tingin muna kayo sa akin. I want every one of you to understand na hindi ka lang basta pinili ng Diyos. Ikaw ay pinili upang taniman ng mabubuting bagay. Kasi ikaw ay matabang lupa. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At di ka lang basta-basta. Kung ang tingin mo sa sarili mo, kung ang tingin ay ibang tao sa'yo, basta-basta, hindi. Hindi ka basta-basta na tinataniman ka ng Diyos at tinawag ka niya na maging masagana at maging matabang lupa. Kaya ang title ng i-share ko ay Mataba at Masagana. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay mataba
Sabihin mo sa 5 tao, ikaw ay mataba. Come on. Hoy, sakat, ba't kay Uwa lang, hindi si Uwa? Yan. At sabihin mo pa sa 5 tao, ikaw ay masagana. Ikaw ay masagana. Ikaw ay masagana. I am declaring this, lahat tayo ay matabang lupa. Lahat tayo ay masagana. Amen. Let's pray. Lord, ang aming puso ay gawin mong mataba at masaganang lupa. Buksan mo ngayon ang aming puso upang tumanggap na yung salita. Anoint me. And Lord, I declare po, Panginoon, ang tananim mong salita at buto sa amin ay yayabong. At Lord, makaranas kami ngayong taon ng supernatural harvest. Supernatural gathering of harvest. Salamat po, Panginoon, at salamat din po dahil mananalo Lakers. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Lord. Come on. Paano naman yung bag ko? Demo po, yung bag at saka yung... may kutsilyo ba tayo? Yan, okay. So, mahalaga po, may dala po tayong Bible. Amen po. Yan, napakaganda. Saka yung ano. Sheesh. So, lahat po tayo ay... Ako'y may bag. Sasahig mo na, sasahig mo na. Lahat po tayo ay tinatanim ng Diyos. Tama. Taas sa kamay na siya'y tinataniman ng Diyos. Ano nga tinatanim ng Diyos? Ha? Tinatanim na tayo ng Diyos ng seed. Tinatanim na tayo ng buto. Ito po ay buto. At kapag itinanim tayo ng Diyos, pag ang isang buto ay itinanim sa lupa na masagana, at ikaw yon, ano mangyayari dun sa buto? Magiging halaman, na alagaan, lalaki, at magkakaroon ng, sabihin nyo nga, bunga. Ngayon, yung bunga na yon, pag itinanim ka sa iyo ng Diyos, yung bunga na makukuha mo, it symbolizes yung reward ng Diyos sa lahat ng pagpapagal mo, paghihirap mo, yung blessing, sino dito yung bunga ay blessing? Sino gusto makatanggap? At saka yung fruits of your labor. Kaya nga may tinatawag na fruit of the labor. Yung bunga ng iyong pinaghirapan. Matatanggap mo yon. Kanino nga po yon? At kapag tayo, halimbawa, ito'y butong pakwan. Ito po ay inilagay ko, itinanim ko sa lupa, tas naglagay ako ng pagapangan. Nagpagapangan, ngayon, magkakaroon ng bunga. So, meron po akong, ikaw, maiba naman, James. Ikaw, parito ka, James. Kunin mo yung pakwan. Yan. Halimbawa, tayo ka dito, James. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni James. Gwapo po ba si James? Sino po first time makakita kay James? Wala. Sino po dito first time nga pala? Sa kauna-unang ng pagkakataon ay nakarating sa ating church. Pwede po bang itaas po ng mga kamay? Welcome, sir. Welcome po. Palakpakan naman natin ang Lord. So, welcome na welcome kayo dito. Yan. So, kunwari akong Diyos, nagtanim ako spiritual. Nagtanim ako ng salita kay James. Yan, ng buto. Tapos si James ay namunga. Wow, isang masaganang, anong prutas to? Pakwan. So, anong ginagawa sa pakwan? Anong ginagawa sa pakwan? Hinahampas sa ulo? Anong ginagawa sa pakwan? Anong ginagawa sa prutas? Kinakain. Sino gustong pakwan? Halimbawa, kinain na natin ang pakwan. Ang hawakan mo, James. Kinain na natin ang pakwan. Ang sarap, di ba? Ang sarap ng pakwan, di ba? Ngayon, pag halimbawa, ubos ng pakwan, kunwari kainin mo. Naubos na ang pakwan. Ang hawakan mo. Ngayon, nagugutom ka uli. Diyan ka pa. Anong gagawin mo? Hihingi ka uli sa Lord. Lord, pahingin bunga. Gusto ko pa uli ng pakwan. Bibigyan ka uli ng Lord. Tataniman ka uli ng Lord. Tataniman ka uli. Yun. Tapos namunga uli. Nagkapakwan. Nagutom. Anong gagawin? Kakainin. Kainin mo nga uli. Yung parang gano'n. So, kinain. Ngayon, kahiling ni James, humiling ka uli na, Lord, pahingi ang bunga. Lord, pahingi ng bunga. Ay hindi na mamalayan ni James, binigay na sa kanya yung bunga. Binigay na sa kanya yung paraan para bumunga ng madami. Paano po?
Pag po kinain ng pakwan, gayatin mo nga ang pakwan. May kutsilyo, gayatin mo ng ayos, huwag mong tatagain. 1, 2, 3, go. Yan. Sheila Purol. Yan, buksan mo pakwan. Yan. So, kakain siya. Lord, nagugutom ako. Pagbukas ng pakwan, yan. Pagbukas ng pakwan, nagutom si James. Pahawak nito, pahawak. Pag kumain siya ng pakwan, hindi niya alam, para dumami ang bunga niya, na ibigay na pala sa kanya ng Diyos sa pamamagitan nung prutas. Kasi yung bunga na ibinibigay ng Diyos sa atin ay may kasama ng mga buto. Yun, palakpakan naman, sige pa, palakpakan naman natin na Lord, palagay na uli doon. Huwag mo kakainin yan, akin yan ha. Minsan, nahingi tayo sa Diyos na, Lord, i-bless mo ako. Lord, pasaganain mo ako. Lord, bigyan mo ako ng bunga. Lord, ayusin mo ang buhay namin. Lord, ganito, ganyan. Lord, ganito, Lord. Pero hindi mo alam, yung mga binigay na pala sa iyo ng Diyos ay may kasama ng mga buto. At ang problema, sabi nga doon sa 2 Corinthians 9 verse 10, sabi doon, ang Diyos ang nagbibigay ng seed sa magsasaka at pagkain para sa lahat. At siya ang nagbibigay at nagpaparami ng seed na kailangan nyo. Ang Diyos daw ang nagbibigay ng, anong binibigay ng Diyos? Buto, o sa English, seed. At sabi doon, siya ang nagbibigay at nagpaparami ng seed na kailangan nyo. Hindi nyo pansin. Tinamnang ka ng Diyos, na bless ka ng bunga. Doon sa pakwan, binigay na sa iyo ng Diyos yung napakaraming seed. Pero ito yung problema. Pa-next nga. Bakit ang iyong buto ay wala sa matabang lupa? May tanong po ako. Pag nakain ka ng fruit, pag kumain ka ng pakwan, anong ginagawa mo sa buto? Tinatapon. Pag kumain ka ng mangga, Indian, tinalop mo, tas ginayat mo, ginabga mo, anong ginagawa mo sa buto? Tinatapon. Pag kumain ka ng anumang prutas, usually ang ginagawa sa buto ay tinatapon. Nahingi tayo sa Lord na maging masagana tayo. Bine-bless tayo ng Lord. Bibigyan ka ng blessings sa bawat aspeto. At sa blessing na binigay sa iyo ng Diyos, may kasamang buto. Pero bakit natin tinatapon yung buto at hindi natin itinatanim? Bakit ang iyong buto ay instead na itanim mo, ay itinatapon mo lang? Bakit ang iyong buto ay instead na itanim mo, ay dinadahilan mo sa Lord? Binigyan ka ng Lord ng buto at dinadahilan mo, Lord, hindi sapat. Kulang! Ilang beses na natin nasabi yung salitang kulang. Lord, kulang. Bakit kulang? Wala tayong naitananim na kapag yumabong ay atin na lamang pipitasan. Tanda ko dati, pag kami, siyempre tayo po'y Pilipino, lahat ng ulam namin lagi may sasawang kalamansi. Ang mahal ng kalamansi, lagi kami nabiling gayon. Buti na lang, yung nalipatan naming bahay ay maraming puno ng kalamansi palibot. So nakatipid kami. Iba nga pala yung nahingi ka lang ng kalamansi, nabili ka ng kalamansi, instead na may tanim ka kalamansi at pitas ka lang ng pitas kung kailan kailangan mo. Binigyan ka ng buto para magtanim. Para kapag lumago ito, aani ka na lang ng aani. Amen po ba? Kaso ang problema, Lord, kulang ang pera namin. Kulang, hindi pa maano. Tinatapon natin yung buto, hindi natin itinatanim. Mamaya ko po ipapaliwanag paano magtatanim. Alam niyo po ibig sa poverty mindset. Sabihin nga po natin, poverty mindset. Pag sinabing poverty mindset, ito yung kaisipan na kulang, madamot, kuripot, ito lang yung pera ko. Ang may poverty mindset, instead na itanim ang buto ay itinatago ang buto.
Meron pong naging parable si Jesus sa Bible na binigyan niya ng pantanim ang mga kanyang mga pinagkatiwalaan, parable of the talents. So, kailangan ko ng tatluling magigiting na magsasample dito. Maiba naman. Sawa na ako kay Anthony eh. Ha? Are, wag bago. Ikaw, dali na, ikaw na bulante. Dali. Dali na. Okay. Uy, nahihiya eh. Ay siya. Tatawag ako ng babae. Roslyn, ikaw dito. Dali na. Parito, Roslyn. Oh. Isama mo na yung dalawa mo life group na maganda. Dali na. Palakpakan naman natin ng Lord sa mga to. Amon. Yan. Dini kayo. Para kay sasayo. Dini kayo sarap tatlo. Yan. Anaya, dini ka. Yan. So, meron daw isang mayamang hasyendero at binigyan ng 5 talents, 5 coins, o 5 buto. Binigyan muna niya yung una na 5. O, Ineng, bibigyan kita ng 5 buto. Ganun mo ang kamay mo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Paramihin mo yan. Okay? Ayan, kunwari lumabas ka. Kunwari nag-invest siya. Ikaw naman, anong pangalan mo? Nicole po. Bibigyan kita ng 2 coins o 2 buto. Ikaw ang padadamihin mo ha. Igano mo ang kamay mo. 1,000, 2,000. Ayan. Ikaw, mag-invest ka. Ikaw, anong pangalan mo? Ganda po. Glenda. Ganda. Bibigyan kita ng isa lang. Isa na lang natira eh. Pasensya na. Lagi ka namang nahuhuli, okay lang. Sanay ka namang, okay. Bibigyan ka ng isa, pero ito'y sobrang ganda ng talent. Singing. Pagaganda. I-invest mo. Padadamihin mo ha. Okay. Ayan. Tapos, may tiwala ako. Nagtanim ako sa 3 yan. Uy, di pa kayo upo. Nagtanim ako. So, after ng ilang days, bumalik yung 3. Uy, nandyan na uli ang aking 3 pinagkatiwalaan. Yes. Dito uli yung una, yan. So, una kong tinanong ay yung una. Yung unang tauhan, ang pangalan ay Anaya. Next verse nga. Yan. Next verse. Sabi doon, lumapit yung tauhan na nakatanggap ng 5,000. Kunwari 5,000. Kunwari kausap mo ko ha, sasabihin mo yun, Anaya ha. At sinabi, Boss, ito po yung 5,000 coins na iniwan nyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 na kinita nito. bigay mo sa akin yung 5,000. So, ano nangyari doon sa 5,000? Nagdoble, 10,000. Anong sabi nung boss? Magaling, mabuti, at maaasahan ka talaga, Anaya. Dahil naging faithful ka sa maliit na bagay, ipapamanage ko sa iyo yung mga miltihan ko. Ipapamanage ko, bibigyan kita ng puhunan, magtayo ka ng negosyo. Anaya Pares Overload. Yan. Halika! Sabi doon, halika mag-celebrate tayo. Mamaya, pupunta tayo sa Mall of Asia Arena. Kakain tayo sa Vikings Buffet. Mag-celebrate tayo kasi ang galing. 5,000, naging 10,000. Yes. O, dito ka muna. Yan. Next naman, pangalawang servant, lapit ikaw. Yan. Tapos, lumapit naman yung tauhan na tumanggap ng ilan? 2,000 coins. At sabi niya, basahin mo. Basahin mo lang. Boss. Mahiya, nakatalikod ka. Nahiya, boss. Ako naman, boss. Nahiya daw, nahiya. Ako nga nung kalbo, hindi nahiya nasa unan ko, kaganda mo. Diba? Okay, kaya mo sabihin. Again. Sabihin mo, 1, 2, 3, go. Boss. Boss. Binigyan niya ako ng 2,000. Nahiya daw. Binigyan niya ng 2,000 at may 2,000 pang dagdag. Ano nangyari?
Dumoble pa rin, naging 4,000. Ang sabi ko sa'yo, magaling ka, maasahan ka. Dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, ipapamanage ko sa'yo yung aking mga casino. Ay, ipapamanage ko sa iyo yung mga SM ko, yung mga malls ko, yung aking bagong itatayong Disneyland sa mataas na kahoy. Isang ikaw ang manager. Dahil mapapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Dahil doon, mag-celebrate. Sumama ka sa amin ni Anaya. Pupunta tayo sa Paris, France. Magpipicture tayo sa Great Wall of China sa Paris, France. Ay, mali pala. Yun, sige, dito ka muna. So talagang, sabi nung amo, ay, mapapagkatiwalaan talaga mapapagkatiwalaan itong mga tauhan ko. Lumapit yung ikatatlo. Yan. Tapos lumapit naman, next. Last po. Tapos lumapit naman yung tao na binigyan ng 1,000. Yung isang talent. Boss, alam po na mahigit kayo at namimitas kayo ng mga bungang hindi nyo naman tinanim. At ina-harvest nyo ang hindi nyo hinasik. Natakot po ako. Kaya binaon ko na lang po ang pera nyo sa lupa. Sa lipa. Ito na po ang 1,000 coins. Ano tawag mo sa akin? Namimitas na hindi ko bunga. Tapos, hina-harvest ko, hindi ako nagtanim. Natakot siya. Natatakot ka ba? Natakot siya, kaya instead na padamihin niya yung 1,000, anong ginawa niya, papalit. Ibinaon na lang sa lupa at ibinalik niya sa akin ang 1,000. Nako. Ina-expect ko naman magiging 2,000. Sound, praise. Next nga, ano sinabi nung boss? Masama at tamad kang tauhan. Hindi, nakasulat to. Hindi, ayun, script lang to. Script lang. Balak po kasi niya mag-audition. Pang 7 member ng Bini. Yeah. Kaya acting, OG Diaz acting class, okay? Masama at tamad kang tauhan. Sana diniposit mo na lang ang pera sa bangko. Kumita pa sana. Makukuha ko lahat yan sa interest pa. Ngayon, kailangan ko na isang alipin. Renz, ikaw. Yan. Renz. Pumarito ka. Alipin, kunin mo yung natitirang talent yan na singing. Ibigay mo dun sa dumoble. Ibigay mo dun sa isang alipin yan. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo lang. Ibigay mo. Yung kakaunti, kinuhanan pa. Hindi pa ako tapos. Next verse. Galit na galit yung amo. Dahil ang meron ay bibigyan pa. Sila ng doble, bibigay ko pa sa kanila. Kukunin ko lahat na nasa iyo. Kagandahan, talent, jowa, kukunin ko lahat sa iyo. At ibibigay ko dun sa meron pa. Oh. Itapon nyo, verse 30, itapon nyo itapon nyo itong walang kwentang tauhan sa kadiliman, hahagulhul siya at manginginig sa sobrang hirap kasi wala na siyang jowa. Oh, alipin, itapon. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay na tatlo ito. Yan. Naintindihan nyo ga? Sana may naintindihan kayo sa pinagagawa naming 4 dito. May naintindihan ka kayo. Yung 5,000, binigyan na doble. Yung 2,000, mas kaunti sa 5,000, binigyan, itinanim na doble. Ay, yung 1,000, iisang binigyan, hindi pa na doble. Anong ginawa? Kinuha pa yung sa kanya. At ibinigay dun pa sa meron. Sabi dun sa verse. At sabi, itapon dun sa walang hanggang kadiliman, hahagulhul yan. Nahagulhul ka ga? Naiyak. Pansinin nyo lagi, kapag tinatanim sa atin ng Lord, ang multiplier ay times 100%. Pansin niya. 5,000 naging 10,000. 2,000 naging next nga, sabi sa Mark 10 verse 30,
you will receive now in return 100 times. May pangako ang Diyos na kapag nagtanim ka, aani ka times 100%. Laging doble. Yung una, bakit tumanggap ng 100%? Kasi siya ay nagtanim. Yung pangalawa, may 2,000. Bakit tumanggap ng 100%? Kasi siya ay nagtanim. Ay yung pangatlo, hindi tumanggap. Yung 1,000 kinuha pa sa kanya at ibinigay pa sa meron. Bakit? At ngayon, nahagulhol na ngayon yun. Bakit siya hindi tumanggap? Hindi siya umani. Bakit? Kasi siya ay natakot. Kaya ka nating ibalik dun sa verse 27. Ibalik nga natin. Yan. Sabi doon, 25, isa pa, pabalik na isa. Sabi doon, yan. Boss, alam ko po mahigpit kayo at namimitas kayo ng mga bunga hindi nyo tinanim at hinarvest nyo po hindi nyo nasik. Sabi doon sa verse 25, natakot po ako. Alam nyo po ang problema kung bakit hindi tayo blessed? Kasi tayo takot. Takot tayo na mawalan. Kaya kaysa magtanim tayo, tinatago natin o ginagastos natin kung saan-saan. Takot tayo na magtiwala sa pangako ng Lord, mas nagtitiwala tayo sa scatter. Takot tayo, di kayo nagtitiwala sa Diyos. Sa skubrador kayo nagtitiwala. Takot tayo na baka kulangin tayo, nagbibilang tayo ng budget. Sana ito'y tithes ko na, o sana ipantanim ko na. Natakot tayong mawalan, kaya hindi tayo nagtatanim. Takot tayo na maging faithful sa 10%. Kaya nawawala yung seed. Kaya nga next. Sa verse 29. After na nung Mark 10 verse 30. Next pa. Kaya sinabi dun sa verse 29, dahil ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Pero yung wala, kukunin pa. Ito po ang tanong ko. Bakit pansin nyo? Pansin natin, let's be honest, this church is about double H, honesty and humility. Sabi nyo nga, honesty and humility. Bakit pansin nyo, hirap na hirap minsan tayo? Sino po dito yung medyo challenge financially? Taas ang kamay. Let's be honest, ako'y natasin ng kamay. Pansin nyo na, sino po dito yung ayos naman ng sahod, pero parang medyo kulang pa rin, taas ang kamay. Yan. Ito po kasi yung principle, base sa verse. Kapag ikaw ay masagana, dadami pa. Pero pag kokonti ka, sa pawala pa. Kasi yung konti, kaya sa pawala pa, stingy. Sabi nyo nga, stingy. Ano po yung sa Tagalog? Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo, stingy ka ba? Kapag binigyan ka ng Diyos ng bunga, may blessing, kasama na doon yung mga seed. Ay, ang ginagawa natin sa seed, hino-hoard natin, kinakain natin o kaya tinatapo natin. Instead na magtabi tayo para itanim. Instead na magtatanim ako ng oras. Magtatanim ako ng ganito. Alam nyo po, let's say, marami tayong seed. Gusto mo na makapagpatayo ng sariling bahay. Sino po ang gusto ng sariling bahay? Taas ang kamay. Yan. Taas ang kamay, sariling bahay. At hindi basta-basta ang sariling bahay. Yung may inflatable swimming pool kasi ang init ngayon. So minsan, Lord, gusto ko ng magtatanim tayo. Lord, gusto ko ng magandang bahay. Gusto ko po ng bagong motor. NMAX, XMAX, Aerox, Vespa.
Sabi ng Lord, magtanim ka ng marami. Ang itinanim mo ay iisa, kaya nakuha mo ay e-bike. Gusto mo ng peace, kapayapaan sa puso. Sabi ng Lord, magtanim ka ng oras sa church. Lord, busy po ako eh. Wala po akong oras. Pero lagi nasa SM nagpapalamig, tulog pa doon sa may Minsan gusto din natin ng may tumulong sa atin. Kay naman na itong mga asawa ko, hindi ako tinutulungan. Magtanim tayo tutulong tayo sa ibang tao, nangangailangan ng, alam mo, may problema. Comfort. I-life group mo. Mars, punta ako dyan. Usap lang tayo. Magtatanim ka ng oras. Maraming tinatanim. And usually, halimbawa, nakuha nyo ng principle. Lahat po ito spiritual nagsisimula. Marami kang seed. Alam mo, marami kang seed. Napakarami mong seed. Kahirap ng bag na. Yan, napakarami mong seed. Gusto kong magtanim. Halimbawa, pahabol ng camera. Lord, bibigyan kita ng seed. Tatanim ako sa iyo. Ikaw ang bahala dyan, ha? Minsan iniisip natin, baka naman hindi niya ayusin yung tanim ko. Sino po naisip na ganon? Baka naman pabayaan niya yon. Basta ako'y nagtanim, ang Diyos nang bahala sa akin. Siya na rin ang bahala. Okay, magtatanim ako kay Christ. Tatanim ako sa iyo, ha? Minsan natatakot din tayo na nag-aalaga tayo, tayo ng oras. Baka hindi naman ito, baka umalis din ng church. O kaya baka i-backstab pa ako nito. Kaya matakot. At least nakapagtanim kayo. Amen. Tatanim pa ako sa iyo. Ngayon, tayo kayong dalawa. Isa ka pa, Eric, tumayo ka rin. Yan. So, meron silang seed. Ano nga ang prinsipyo natin? Kapag may seed, anong gagawin mo? Itatanim din. So may seed kayo, magbigay kayo ng seed sa iba. Magtanim kayo. Dali. Wag niyong inyuhin ng seed. Yan. Magtatanim ako ng seed. Yan. Ay, nako. At minsan na nasa isip natin seed, sino ditong gusto umani ng pinansyal? Sino dito gusto umani ng pinansyal? Pag sabi nga, kung anong tinanim yun ang iyong aanihin. So akala nyo lang ba ang itinatanim lang ay seed? Halimbawa, sino ditong bata? May bata ba dito? Nasa labas. Ngayong bata ay wala. Ay, birthday ni Janine. Janine, pumarito ka. Janine, dali. Okay. Dali, Janine, lapit ka. Yan. Kita ko si Janine ni Matabang Lupa. Dito ka. Birthday po ni Janine. Matabang Lupa si Janine. Gusto kong mabless si Janine. At alam ko kapag nagtanim ako kay Janine, aani ako. So, ito ha. Ibigyan kita ng blessing. Pero yan ha, ibigay mo sa taong sa tingin mong nangangailangan. O ibigay mo ngayon. Sunod. Bigay mo. So, nangangailangan si Tep-Tep. Okay. Sige, ito. Hindi pa huwag kang upo. Ibigay mo ito sa... Yan, kita mo yung apat na yung nakaputing lalaking mukhang hindi papahuli ng buhay? Hindi, biro lang. Biro lang po. Bigyan mo sila tigigisa. Yan. Yan. Bigyan mo sila. Yan. Ay, wag na pala yung... Yan. May pamasahe na. Sino gusto pang wag ka muna upo. Sino pang gusto ma-bless? Napili ako ng ito ha. Okay, bibigyan ulit kita. Bigyan mo ng 40 pesos. Yung sa tingin mo, kapag binigyan mo, ay ikaw ay mabe-bless din at ikaw ay yayaman. Okay, pili ka dyan. Yung sa tingin mo mukhang mayaman, maganda future. Yeah, kay Jem! Ayan. Okay, isa pa. Ito, nag-improve. Gusto ko rin magtanim. O, yan. Ngayon, ibigay mo yan sa taong sa tingin mo. Tayo. Pili pala tayo din eh. Sino dito ang pinakamaaga? Bibigyan ng reward.
Okay, itanim mo yan sa tingin mong mataba lupa. Okay. Ibigay mo sa mataba lupa. Mataba lupa. Hoy, mataba daw si Gloria. Matabang lupa. Ibigay mo. Yan. Ay, syempre, hoy, Janine, di pa tapos. Syempre, si Janine, kita niya naging generous siya. Okay. Sige, isa pa. Ikaw ang bahala na dito. Ikaw ang bahala. Pagmamasak kita, anong gagawin mo dyan? Ikaw nga ang bahala. Kung pwede daw ibigay. Go. Gusto ko yung faith ni Anaya na hingi. Minsan dapat na ganun, pahingi ako, Lord. Ay, nag-expect kayo ng blessing, hindi naman kayo nahingi sa Lord. Gusto ko yun, tamo. Ano nga ang prinsipyo natin? Ano nga sabi sa Bible, Matthew 7 verse 7? Ask and it will be given. Humingi ka at iyong ibibigay. Ay, ang problema sa atin, hindi nahingi. Gusto ko yung kay Anaya. Palapakan naman natin na Lord. Oy, hindi. Dahil kita ko, faithful tayo ka uli, Janine. Dahil faithful si Janine, bibigyan kita ng sobrang sagana. Okay? Iganon mo ang kamay mo. Handa ka na ba? Iganon mo ang kamay mo. Yeah! Maraming seed na pang tanim. Okay, closing prayer na tayo. Yan. Parang disappointed si Janine. Uy, parito ka, Janine. Janine, birthday girl, parito ka. Parang disappointed ka. Ha? Yung iba disappointed, hindi nakatanggap. Parito ka, Janine. Masaya ka ba kahit namigay ka ng pera, natanggap mo lang ay seed? Opo. Bakit ka masaya? Kasi ang mahalaga po para sa akin yung makapagbigay po sa mga taong nangailangan. Alam nyo minsan kasi, nagtanim tayo, tapos iba yung ina-expect nating matatanggap sa Lord. Nagtanim tayo sa church, nagbigay tayo sa church, nag-expect din tayo ng finances. Nagbigay tayo, tumulong tayo sa ibang tao, hindi naman tayo binalikan ng mga taong yun. Tumulong tayo, nag-invest tayo ng oras sa mga taong yun, sa trabaho, hindi naman tayo binalikan. Kaya minsan, nadi-disappoint tayo. Pero alam nyo guys, ang pagtatanim is all about pagtitiwala sa pinakaunang nagtatanim sa atin, kundi ang Diyos. Hindi porket nagbigay ka't nawalan ka, wala kang matatanggap. Ito, ang pinaka matatanggap mo para sa akin ngayon. Yan. So minsan, kailangan lang natin magtiwala sa Diyos para i-bless niya tayo. Parang naparami yata. Hindi naman. Ito ibibigay ko sa iyo. 1, 2, to. Iyo na tayo natitira. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Yan. So, pumili si Janine ng mga sa tingin niyang matatabang lupa. Alam niyo kung bakit kailangang patuloy magtanim? Last verse na tayo. Sabi doon sa John 8:15, yung mga napunta sa matabang lupa, sabihin nyo nga, matabang lupa, sila yung nakarinig ng salita at nanatili yun sa kanila. Bakit? Kasi, basahin natin, kasi tapat at mabuti ang puso nila. Nagbunga sila dahil sa pagtsatsaga. Ang pangontra ng pananampalataya, ay ang pangontra sa takot. Si Roslyn, yung binigyan ng 1,000, kaya hindi nagtanim ay dahil siya ay natakot. Ang pangontra sa fear ay pagiging tapat. Ang pangontra sa takot ay pagiging tapat. Ang pangontra sa fear ay faith. Kung takot kang magtanim, kung takot kang mawalan, labanan mo ng pananampalataya sa Diyos. Bakit hindi mo subukan ng Diyos? Why not, diba? Story po, if you know my testimonies na 2023 last year, sobrang ganit ng aming finances.
na nagwo-work ako pero hindi sapat, ganito, ganyan. Tapos may point, nasira yung aming parehong cellphone, nasira parehong aming laptop, tapos hagyan ng hindi sapat. Pero ang tanong ko, Lord, for years, nagtatanim kami, faithful kami sa tithes. Pero bakit ganun pa rin? Natakot ako. Pero alam nyo, basta manatili tayong tapat, manatili tayong tapat para sa Lord, aani ka ng para sa iyo talaga. Yung sinabi ko sa inyo, tumigil ako magtanim. Yes, tithes. Non-stop nagtatites ako, 10%. Pero yung tanim, sobrang dalang. Naranasan ko lowest and lows. Pero sa tunay, bawat itinanim natin, hindi tayo mawawalan ng pagpapagala. If you know my story, people saw pala na kami mag-asawa yung matabang lupa. May nagtanim sa amin ng pampagawa ng sasakyan, may nagtanim sa amin ng bagong cellphone, may nagtanim ng laptop. Nagkaroon ng bagong opportunity ang wife ko, kanyang bagong venture, kanyang bagong work. At dahil noon, ever since, yung dating kinikita ko, kulang na kulang, pero ngayon, sobrang dami na nagiging ipon ko. At sunod-sunod din yung project na nadating sa akin. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Dahil tayo ay magtatanim. I-encourage mo ang tatlong tao. Sabihin mo, ikaw ay magtatanim. And I want you to be ready. Ito muna pala. Pansin ko, for years, makinig muna tayo, mamaya kayo magano. For years, lagi tayong may series about pagtatanim. Pagtatanim. At aminin natin, laging may struggle against, lagi tayong may laban kontra kahirapan. Pero ito po, poverty mentality ay hindi nagsisimula sa physical, kundi sa spiritual. Minsan akala natin ang kahirapan ay dahil gawa ng gastos, gawa ng bulsa, pero nagsisimula yan sa spiritual. Next week po ang ating 8th year anniversary. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. So lahat ng kakilala nyo, i-invite nyo na dito sa church. Lahat ng kakilala nyo, isama nyo na next year sa anniversary. Pero gaya nga ng sinabi ng ating bishop, makinig muna kayo. Ito po yung pinaka-quote na isa sa mga hindi ko makalimutan kay bishop. Hindi kasalanan ipinanganak tayo na mahirap. Ang kasalanan ay tayo'y mamatay na mahirap. Ulitin ko. Hindi kasalanan na tayo ay ipinanganak na mahirap. Ang kasalanan ay mamatay tayo na mahirap. Pero may battle. Pero may struggle. Minsan nawawalan ng opportunity. Minsan nawawalan ng trabaho. Minsan matumal ang benta. Kung ngayon may struggle ikaw, may struggle tayo, hindi may need i-deal sa spiritual. I challenge you. Nagtanim kayo ngayon, pero next week, I challenge you. Meron tayong green envelope in any amount. Si Bishop ang pinakamatabang lupa na kilala ko. In any amount na kaya nyo, magkakaroon tayo ng green envelope next week. Mag-prepare kayo ng amount galing sa puso. Kung gaano pero syempre, kung ano ang tinanim yun ang aanihin. Mag-prepare kayo at magtanim tayo sa ating bishop next week. And for now, kailangan natin ng banal na Espiritu. That is my conviction. We need the Holy Spirit in our lives. Dahil hindi natin kayang dumukot sa bulsa. Sasabihin ko sa iyo, hindi nyo kayang dumukot sa bulsa yung natitira mong 20 pesos ay ibigay mo sa church, hindi mo kaya yun. Pero kaya kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu tutulong sa atin para tayo ay magtanim. Tumayo tayo lahat ngayong oras na ito. If you want to be blessed this year supernaturally, yung hindi mo alam, bigla na lang may nagpapadala sa GCash mo. Sino yung gusto yung ganon? Nararanasan po yun ng inyong lingkod.
Hindi mo alam, bigla lang may tumawag sa inyo at may blessing ka. Baka meron dito tumawag, "Hoy, punta ka dito. Sa probinsya natin, meron ka palang lupa dito." Bigla may tatawag sa iyo, "Hoy, may papagawa ako sa iyong ganito. Napakalaking project." Pag hindi sa'yo, kung nag-aaral ka pa pero sa iyong magulang, o bigla na lang magka-opportunity ka ng bagong trabaho. This year is our theme, supernatural. Sabihin nyo nga, supernatural. At hindi imposibleng gawin ng Diyos yon sa inyo. Talagang hindi. Pero hindi rin imposible na humingi tayo ng biyaya sa Diyos para tayo ay matutong magtanim. Hingi muna tayo ng biyaya sa Diyos ngayong oras na ito. Yung nahingi ng biyaya sa Diyos, tumaas ang kanyang dalawang kamay. Taas ang kanyang, pumikit ka. Huwag mong pansinin ang katabi mo. At kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, "Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po. salamat. Patawarin niyo ako Tawarin niyo ako sa aking kakulangan, sa aking kakulangan, sa hindi ko pagtatanim, sa hindi ko pagtatanim, sa lahat kong kasalanan. sa lahat kong kasalanan. Ako'y naniniwala sa aking puso Ako'y naniniwala sa akin na ikaw ang aking na Diyos, ikaw ang aking Diyos, na nagkatawang tao at namatay, nagkatawan tao at inilibing at muling nabuhay nilibing at muling nabuhay para sa akin. para sa akin. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas bilang aking tagapagligtas at ang Panginoon ng mga ani at ang Panginoon ng mga ng buhay ko. ng buhay ko. Salamat po aking Ama Salamat po, Ama, sa pagpapala sa pagpapala at sa bunga at sa buhay na walang ubos na walang ubos at sagana. at sagana. Ako na lang mananalangin. Panginoon, sa lahat ng nakataas ang kamay,